Sumayin niyo ang Panginoon. Dalangin tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan, pagpalain mo ang kasalan nito. Naway, makapagpahayag sa ang kasalan nito at sugan ng pagbisan, pagbuwang ilaban sa kasalanan, lakas ng pagkakaisa at pagmamahalan. At mapakumbaba, magsimong looban yan ng ulan, pusong pagkalima sa imalang ng kalimuban, upang madala ang mga isa ng Paulo na ito, nagkahalinan sa ilalim ng tulong araw sa kawan ng ating kapatid ng mga magsasaka ng kanyang mga kalaban para sa Panginoon. At kamay ang kasalamat sa isama anak at Espiritu Santo. Naway manatili ang pagpapalang sa lahat ng mga mamamayan ng barangay at sa mga tao dito ay nilalaman. Kapamatigan ko ang aming kung saan ito po ay tayo po ay dumadako sa huling bahagi po ng bibindisyon. Please, give you. Yan ang ating biyaya na ating mga pagkakamatamaan ngayon oras na ngayong araw na ito. Pero bakit lahat? Narito na po ang ating kanilang na Vice Gobernador, Vice Governor Danilo T. Lara. Ayan po mga kabugayan, mga kanayon, ang ating po Vice Gobernador. Ang hindi yan, pamimigay. Hindi nag-ano? Hindi. Kaya ang lahat po na nakikinig po sa mga kabugayan, sa paligid po na nating barangay, ang lahat po ay ilanya na tayo po ay magkita. Ang ating po Vice Gobernador ay marami po siyang kasama. Kaya Doon ko sa loob. Nakarecord yan. mga kanayon, mga minamahal po namin kanayon ng Barangay Daily 1 at Barangay Daily 2 at mga palauhin na naririto ngayon, lalo bigit sa pamumuna po ng ating butihing Vice Gobernador Danny T. Lara. Yun ang kasama niya na walang iba po kundi si Mrs. Iluminada R. Silaw, ang ating pong punong guro ng paaralang elementarya ng Daily, si Mr. Bienvenido Perido, ang ating pong station commander ng police station ng Indang, na walang iba po kundi si Captain Cabanas, ang ating pong puro paroko, si
Father Nel Matanggihan, ang atin pong minamahal na kapitan ng Barangay Daily 2, si Kapitan Vidal T. Bergoño Sr. At ang lahat po na naripipon ngayon sa atin pong bahay pulungan. Isa po magandang umaga po ang pagbati ng bumubuo ng Sangguniang Barangay Daily 2 sa lahat po na tinipon ngayon ng ating Panginoon. Sa unang pong bahagi ay nakaraos po tayo ng isang banal na misa kung saan atin pong ipinasalamat ang ating pong biyayang tinatanggap sa ating Panginoon. Ngayon po sa bahaging ito, pagkaraos po ng isang bendisyon ay magsisimula na po tayo ng ating kampanya bilang isang maikling patuntunan. Kaya sa pasimula po ay inaanya ng lahat na tayo po ay tumayo bilang pagkunita at paggalang sa ating pong banal na pambansang watawat. Ito po ay pupusahan ng ating pong guro ng Daily Elementary School. Wala na sombrero, lahat. Sayang magiging bagay pero sinalanan alam ng puso sa liwan-buhay lupang hirang ngayang manitin sa manlulupin di masisiri sa lahat mundo sa simoy at sa langit mo'y buhaw may ginagang tulad awit sa paglayang nilamahal ang isa't ng watawat mo'y kagumay nalagdingding ang bituin at araw niya kailan pa may magdidinig lupa ng araw ng ating pagsinta buhay langit sa piling mo ang ligaya ng pagmay magapit ang mamatay ng dahil sa'yo. Pwede na po tayo muling maupo at tayo po ay magpapatuloy ng programang ito ng paggunita sa atin pong ika-4 na taong anibersaryo ng pagkalikha at pagkaratag ng Barangay Daily 2. Ang susunod ng bahagi ay isa pong bahagi ng pagbati at pagtanggap sa atin pong mga piling panawin at ito po ay ibibigay sa atin ng atin pong kalihim ng barangay, walang iba po kundi si Ginoong Felicissimo Perolino. Bago po lahat, ay inaanyayahan po ang ating kapitan ng barangay ng Daily 1. Meron po rin siya nakalaang upuan. Di Kapitan Pampilo Yamado ng Daily 1. Salamat po. Kaya po na narinig po sa ating maiksing patuntunan ay una sa lahat ay binabati ko itong ating makisig na MC. Magandang umaga po sa ating mga panuhin sa pangunguna ng ating Vice Governor Lara, ang ating po board member Benny Bayot, gayon din po ang ating punong bayan Iluminada F. Silaw, ang ating station commander si Captain Cabaras, ang ating punong guro Ginoong Bienvenido Berido, at higit sa lahat ang ating spiritual director ng bayan Reverend Father Nel Matanggihan, ang ating kapitan ng barangay ng Daily 1 Pampilo Yamado, ang ating kapitan ng barangay Daily 2 at sa ngalan po ng Sangguniang Barangay ng Daily 2, kayo po ay malugod namin inaanyayahan sa dakila
at makasaysayang araw na ito ng aming pagkakatatag. At gaya nga po ng naririto po sa ating programa, yung pong mga ibang barangay, kagaya po ng taga Daynay-Uno, kung sino mo po naririyan ay magpasensyahan na po ninyo kung hindi ko nakikita mga kagawad po. At naririto rin po ang aming kanayon, taga Daynay, si Ginoong Joe Castro. Kayo po nang narito po kapakilala ay isa pong karangalan para sa isang katulad namin na ipakilala sa inyo ang buong pamumuno sa Sangguniang. Ito po, kagaya ng una, si Kapitan Vidal Bergonyo, ang aming pong kapitan ng Barangay Daynay 2. At ang aming pong kagawad, Ginoong Rodrigo Telmo. Ginang Charing Panganiban. Kagawad Domingo Pereira. Kagawad Rodi Salinas. Kagawad Rodolfo Leopoldo Ronyo. Kagawad Gudyo Digma. Kagawad Bonifacio Pihana. SK Chairman Michael L. Cruz. At ang ating pong ilatyaman, Maximo L. Cruz. At ang inyong po lingkod, ang kalihim. Gaya po ng una kong pagkakabanggit kanina, malugod po, gaya ng naririnig namin, at mainit at nagbabagang pagtanggap ang aming gustong ipabot sa inyo. Salamat po. Salamat po sa bahaging ito ng pagbati at pagtanggap ng ating pong kalihim ng barangay. Kaya nasusunod po sa ating bahaging ito ay isa pong sorpresang bilang na ito po ay bibigay sa atin ng mga mag-aaral ng Daynay Elementary School. Mga guro ba to? Mga guro daw po. Mga guro, masikip po sa mag-aaral. Kaya po mga guro ng Daynay Elementary School. Yung ating pong gitarista, si brother gitarista, Brother Tony Perea. Brother Tony Perea.
ikaw ang may hawak. Ang baligaw ng puso ay sayaw ng pagsamo at nalalauyo at tanging naluluyo. Kung sila'y kaulayan, lagi may kagalakan. Ang baligaw ng puso ay ang pinag. Hindi ko basta't mahita, wala namang nagagawa sila. Sana'y kita'y sakaglayan, tuloy mo sa taway ng kamay. Basta't mahal kita'y sanagpinan, iyong buhay ang pinatan na aking katipan. Nagpusan ko ngayon at kumakain ika'y kawiling tumirang sa bayan ng balay. Ang aking kasiko'y nasabi, nalulong iba. Sinta kita nila humingi mo, akala mo yan na ako'y nagtigil. Hindi ko manakit ang ulatan ko, hindi na makakit. Bumulong ang puso. Muli, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ang kahalagahan po ng aming pagdiriwang nito ay ibibigay na namin sa iyo ng buo sapagkat hindi tayo magkakaroon ng ganitong pagdiriwang kung walang naganap. Isang uri na naganap sa aming barangay. Kaya po, salamat po ng aming sanggunian ay malabot at taus-puso po namin inihahain sa inyo ang aming mga naisakatuparan, mga kampanin sa loob ng isang taon aming pamumuno. At unahin ko po, kami po ay nakagawa ng 24 na regular na pulong. Meron po kaming 10 espesyal na pulong ng sanggunian at 4 po ang assembly. Ngayon din po, meron po kaming 4 na pinagsalin na pulong kasama po ng Diniuno. Sa ikalawa po, ang kapasiyahan na pinagtibay. Nagkaroon na po kami ng 52 kapasiyahang pinagtibay sa loob po ng isang taon. Ito po ay mayroong gobernador, mayroong sa mga concerned citizen na talagang hinihinga namin na kanilang tulong upang ang ating barangay ay magkaroon ng kaulanan. At dito po, yung 1.7 kilometer gailing dumating kulitro na meron po kami riyan na address po kay Senador Rojo. Yung po naman Ligaspin to Subiterral, meron po kami 1 milyon diyang nangilingan kay Senador Revilla. Ito po naman lahat ng kalye na nagtatraverse dito. Meron po kaming 18 senador na hininga namin ng tig-100 metro. Bawat sulong po ng daynay, kung tutuko sila, simentado na. At sa ordinansa po, meron po kaming 2 ipinasa na ordinansa. Isa po ay yung araw ng aming pulo o oras. At ang pangalawa po ay yung araw ng barangay. Ngayon nga po, ang araw ng aming barangay na pinagtibay na po ng sanggunian, maliban na siya, yung tinatawag hinihingi sa amin, ay yung sa mga mamayan. Pero ayos na po. At higit sa lahat, ay napakagandang ibalita sa inyo na ito pong pinasbasang ito na daan ay kaloob ng ating kagalang-galang na gobernador Juanito R. Revilla. Ito po ay 2,000 subo na simento na project tulungan. Dito po
pumapasok ang pakikipag-isa ng ating kabarangay. At malungkot ko pang sabihin sa inyo na ang isa sa asawa ng aming kagawad ay dito inabot ng kapansanan na stroke po. Siguro sa sobrang hirap sa pagtulog. Nakikiramay at kami simpatiya sa dinaras ng isa naming kapatid. Asawa po ng aming kagawad, Rosario P. Panganiban. At katulad nga po ng ating ito po sa straight contract, ang 2,000 support ay 600,000 piso. Ngunit na isa katubaran namin yan nang walang labor, walang semento, walang graba na ibinigay sa amin si Gobernador. Ngunit dahil po sa mga concerned citizen, mga taong makalayo, mga taong gustong tumulong sa kauunlad ng aming barangay, ay idalahan ko po sa inyo ang mga support na ito. Una po, nagpapaabot kami ng pasasalamat kay Congressman Oras na nagbigay sa amin ng 100,000 piso. Yung po ating 20% Barangay Development Fund 9394, 60,926. Yung po ating Land and Land Improvement ng 94, 5,320. Sa concerned citizen po, meron po tayong nakuha na 2,650. Ang overseas contract worker from Riyadh, meron po tayong 13,000 na inilagay dito sa ating kalye at meron po natira ayaw po naman mag-cross bank. Sapagkat yan mag-cross bank, parang hindi ka naman dideposito, hindi ka natanggap. Meron po rin mahigit na 1,000 na nakadeposito po sa Far East Bank Inna. At gayon din po sa overseas contract worker, Saipan, 6,535. Ang ating pong pinuharganan, meron pong 5,000. At yung pong ating Fiesta Committee 92, yung po ay lubabis sa kapistahan ng ating ibinigay na po para sa construction ito, ang tinatawag na labis na ginastos sa kapistahan, 2,500. Sa mga ito rin po, kung ating titingnan ang kahalagahan ng project tulungan sa straight contract po, is 600,000 piso. Ang halaga po ng 2,000 support, 210 pesos. At yung kung nagbigay sa atin ng mga tulong, 205 pesos. 205,385 pesos. Sa mga tuwin po, ang lahat po na gastos dito sa ating proyekto 2001 ay 415 pesos, 1,385. Sa mga tuwin po, kung atin pong titignan po sa straight contract na 600, ibabawas po natin yung 415,385, 184,615 pesos po ang naitulong ng barangay sa paggawa ng proyekto nito. At doon naman po, sumasama na yung na-stroke na po isa naming kasama. Kaya po, kung nakikita ninyo, meron po kami isang proyekto yung 444 support ng semento. Ito po ay project tulungan din. Matapos na po. Ito po ating tubo ng tubig. Tumanggap po kami ng initial na tubig na tubo na worth 82,000 pesos. Inuulit ko po, 82,000 pesos. At dito po huli-huli na, tumanggap po kami ng 100 tubo na didos at meron po po PVC pipe, size 1. Size 1. Sa ating pong gobernador, pasalamat din. Kami po ay nakahingi ng 5,000 piso para sa kanilang uniforme. Ngayon din po, sinusulit namin yung ating pong waiting shed na pinasinehan kanina. Yung po ay sa atin din po, gobernador ng Buwan.
Napakalaki pong kaunlaran ang ibinibigay sa atin ng ating kasalukuyang pamahalaan. Ngunit ito po ay sa tulong ng ating mabutihing mayor. At higit sa lahat, meron po tayo nakita doon na multi-purpose hall. Ito po ito ay tinatawag ni Mayor sila na conjugal property. Pagkaari po ng Bini 1 at Bini 2, kanya po conjugal. Yung po multi-purpose hall na naroon sa Kalye Legazpi. At ang higit sa lahat na aming ikinatutuwa at kinasisiya ng pamahalaan ng Sangguniang Barangay, sa loob po ng isang taon namin pamamahala, nagkaroon po kami ng 38 kaso. Yung po ay nakapile sa ating PNP. Ito pong 38 ito ay 36 ang nalutas namin dito sa barangay. 36 pong kaso na major and minor cases kung kaya ng barangay ay siya sa kainuyan ng ating hudikatura. Yun po ang aming pagkaalam. At kanya po 36, mayroon pong 2 hindi namin naayos. Ito po ay land tungkol po sa lupa. Civil case na binigyan na namin ng karapatan yung naghahabol sa mataas na hukuman. Kanya po, wala po kami karapatan na ayusin na, bigyan mo na yan kanyang hinahabol na lupa yan. Yan po, mga kanayon at mga panawin, ang aming gustong isulit sa inyo na kami nagpapasalamat. Naghigit sa lahat kay Gobernador Rubilla, sa inyo mga bukal at si Gobernador na tumulong upang itong aming proyekto na inyo nasaksihan ay naging isang katuparan. Salamat po. Saglit lang po. Ito po ay yung ibang president. Nakita ko na po. Si Ginoong Arsenio Bago, 50 piso. Paterno Lambe, 100 piso. Eladio Rojo, 100 piso. Miano Pedro, 100 piso. Bert Pusela, 100. Tirso Lavilla, 100 po. Yuning Termo, 100. Pasio Pihana, 100. Lando Eranjo, 100. Lito Rojo, 1,000. Islaw Origo, 100. Tasio Ligaspi, 100. Terry Rigma, 100, Lando Cruzera, 100, Ato Pangariban, 100, Tayo Romeo, 50, Paquito Novero, 100, at Luz Bago, 100. Yung po ang mga concerned citizens na nagbigay ng kanilang makakayanan na buhat sa puso sa proyekto po ng ating 2,000 batch. Yan po ang aming kalagdagan. Maraming pong salamat sa amin pong kalihim o sa ating kalihim sa kanya pong paglalahad ng mga proyekto pong na isakatuparan na sa kasalukuyang panahon. At ang susunod pong bahagi ngayon ay ang isa pong pagpapakitang bilang po sa atin o handog na bilang mula po sa isa po nating mga panauhin dito ng ating barangay na nakikipahagi po ng bahagi din ng patunlad ng ating pong sambayanan, ang mga estudyante po ng Benasal University na magbibigay po sa atin ng isa surpresang bilang. Kaya, kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po kami nito ay inanda po namin para po sa inyong lahat, lalo na po sa gagalagal nating panauhin. Saka po pagpasensya nyo na sa inanda namin. Medyo kinakabahan po kami. Ito isa. Nais ko
Marami pong salamat sa atin pong isa po sa mga bisita po ng barangay na ito, ng mga estudyante po ng De La Salle University. At susunod pong bahagi po, o bilang ng ating pong pagtuntunan ito, ay isa po mga makalangit na mga pananalita mula po sa ating minamahal na kurang paroko na hanggang sa ngayon po ay kapiling natin at talaga po nakikipagkaisa sa atin. Walang ito po kundi ang ating pong kurang paroko, si Father Nel Matanggihan. Ito po pagbibigay ko ng pagkakataon sa akin ay impromptu. Ngayon ko lang nalaman na ako pala yung magpapahagi ng pananalita. Una po sa lahat ay ang pagpati po, lalo tigit sa Diyos na nagpukulot sa lahat ng mga mamamayan ng Barangay Daimidos at Barangay Daimiuno. Sapagkat kung wala sa Kristo, hindi ko kayo magkakatulungan, hindi kayo magkakasundo, hindi kayo magkakaroon ng conjugal property. No? Kaya nakita ko na ang pagkilos ng Diyos talagang buhay na buhay sa inyo pong lahat. Kaya ito po ay nakaugat lalo tigit sa biyayang pananampalataya ang inyong makikibahagi sa kaligtasan ng pagka-Diyos ni Kristo na siyang pinapanalangin mo naman ng ating pitong arkanghel na makamit ng kabuuan ng barangay, ng dalawang barangay. At bilang paghamon po sa banal na kasulatan ng palaala para lalo higit pang umunlad. Sabi nga ni San Pablo Apostol o ni San Pedro Apostol sa kanyang sulat, ang inagdag sa pananampalataya, yung nagaganap ay bunga ng pananampalataya. Ang inagdag po raw sa pananampalataya ay kaalaman. Sa kaalaman ay ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang mamalasakit sa kapatid. Sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. At kung yan po ay natutupad sa kabuuan ng ating nayon, hindi malayong maging syudad ang nayong ito. Salamat. Sana na ako ay totoong napakalangit na salita ang ating narinig na malawak madali ang ating pong barangay ay maging syudad. Sana ay narinig tayo ng ating Panginoon para ito po ay totoong maganap sa ating buhay. Ang susunod pong bahagi ay ang maikli kong pananalita ng minamahal po ng lahat o ng kabuwang bayan po ng Indag. Ito po ay ang ating pong minamahal na mayor na naririto rin po sa ating pili ngayon ay ibahagi sa bahagi ito na ika-4 na anibersaryo po ng pagkakatatag o pagkalika ng Barangay Daimidos. Wala iba po kundi si Mayor Iluminada F. Silao. Maraming salamat, Konsehal Rodi, sa ating pong panahin ngayong umaga. At hindi ko po muna babanggitin. At sa ating pong board member na kasama niya, si board member Benny Bayot, na siya po ay board member ng ating 3rd district. Sa ating principal ng Daily Elementary School, si aking mga isa sa kasama ko noong mga 1960s and 70s, si Ginoong Querido. Ganon din po sa ating station commander, Emil Caparas, for short, Emil. At sa ating pong chairman o namamahala, namumuno sa Barangay Daily Uno, si Chairman Piling Yamado. Sa ating pong Kora Paroko, Father Nel Matanggihan. Ganon din po sa isang konsihal na nandito na taga Barangay Uno, Yanyano Imelo. Sa
ating mga kasamahang guro ng Daini Elementary School. Ganon din po sa mga kagawad ng Daini 1 at Daini 2. Sa kasamahan ng ating mga panauhin na mga taga-probinsya. At sa kasamahan din ng ating station commander na nandito ngayon. Mga kababayan at mga minamahal kong mga taga-Daini. Alam nyo, kahit kung natatandaan nyo yung awitin o inawit ng ang mga guro na magsama-sama matatanyag ang barangay sa buong mundo. Kaya kung makikita po natin ngayon, sa oras na ito, sa palagay ko'y tumpak na tumpak ang inawit ng ating mga guro na Daini. Na nakikita po natin, nandito natin, talaga sa Daini ito, mabubuhat mga panahon. Basta ho sa kabutihan, ang Daini, mabubuhat natin ang buo-buo. Yan po ang may pagmamalaki ko rito sa ating nasasakupan sa bayan ng Indang. Kaya ako po ay hanga sa mga kananayon ko na mga taga-Daini. Maging 1, Barangay 1 at Barangay 2. Kaya po, pasalubungan po naman natin ang ating higit sa lahat. At pari naman Diyos, sabi nga ni Father, itong Arkanghel, na kung wala siya, hindi tayo magkakaganito. At kanina po, kung na pansinin nyo, doon sa paglalahad ng ating sekretaryo, dito ko lang ang nasaksihan na mayroong transparency na iniuulat ang mga nangyayari sa kanilang masasakupan. Kaya po, hanga ako sa inyo, saludo po ako, na dito ko lang nakita ang ganito. Kaya pasalubungan po natin ang Barangay 2. At alam nyo noong 1992, I think, noon tayo nagsimula ng, 1991, papat na 1991, then na-approve itong creation ng Daini 1992. At tunay po na hindi natin malilimot, maging mga bata at yung mga pa-edad-edad na, tunay na hindi malilimot natin ang pagkakatatag ng Barangay Daini 2. Dahil simula po noong ma-create ang barangay nito ay natatandaan ko yearly at yung po nga ay ordinansa nila na yearly po ay ito ay kanilang idinaraos. At ang mga guro ay nakikiisa rin sa ganitong pagkakataon. At siguro ay maaring at sa palagay ko ay talaga tinuturo ninyo sa inyong mga eskwela. Dahil siyempre makukunan nila, masa sa isip nila, lalo na yung mga una-una, na ito ay dati ay iisa lang barangay. So kayo na ang mag-e-explain noon sa mga bata. At yun ang hindi malilimutan ng ating mga kanayong taga-Daini. At siyempre, nung una-una, medyo masakit man, o talaga nakakalungkot, sabihin ko na hindi masakit, nakakalungkot lang na mapawalay ang isang anak, para na rin ang magulang, na mapawalay ang isang anak sa kanyang magulang. Kaya, hindi po naman napasama o napabuti sa madaling sabi ang pagkakawalay ng isang anak sa magulang. At kitang-kita po natin ngayon, at hindi lang ako ngayon, kundi nung nakaraang pa, simula ng pagkakatatag. Kaya po ako'y nakikiusap sa ina, na yung pagkakawalay po ay huwag po naman nating pababayaan. Tayo po ay sumasabay-bay din. Tayo ay susubaybay, gagabay din sa ating anak. At nakita po, ano ba ang tawag natin? Maring apo na ito sa pamilya, nakikita natin ito. At napakarami siguro kinaanak yung anak na barangay. Kaya ayat nandito lahat ang mga yan. Kaya po ako'y nakikiusap. At saka sa mga kasama ninyo, na tayo, ay isa naman tayo, iisa rin barangay din.
Kaya po yan ang pakiusap ko sa inyo. At sa nakita po namin ngayong umaga, sa ating panauhin, nais kong sabihin na ito pong barangay na nandito, maging Tayni 1, maging barangay 2, ay patuloy po ang kanilang pagsuporta ng pagpapaunlad ng kanilang barangay. At siguro po ay nakita ninyo sa pagpunta nyo rito na siguro po ay ngayon lang kayo nakarating. Yung mga dinaanan natin, yan po ang kahilingan ng ating barangay. At sana po ay makarating at alam din po naman ang ating pamahalaang panlalawigan na ganito ang sitwasyon. Dahil ito po ay closely reported sa ating panlalawigang mga pamahalaan. Kaya po sana ay huwag kayong mananawang tumulong sa ikauunlad ng ating mamamayan ng Barangay Tayni. Marami pong salamat at mabuhay ang ika-4 na anibersaryo ng Barangay Tayni 2. Marami pong salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Tanghali na. Maganda po ang mensaheng ibigay po sa atin ng ating pong ina ng bayan na wala iba po kundi si Inang Iluminada MC Lau. Ayaw daw po niya ng Iluminada, gusto daw po idumin. Sakala po ninyo, sa inyo po kamalayan, dati ko po ka-eskwela siya, kaya medyo kami nagkakahiya pa din. Ang susunod ng bahagi ay isa pong surpresang pagnanalita din po na isa po sa ating naging bisita din. Walang iba po kundi siyang bagong karatalaga na magbabantay po ng ating katahimikan. Ito po ay walang iba kundi ang ating pong isang bisita na si Ginoong Captain Caparas. Medyo hindi ko pa alam ang pangalan. Bago po natin kasama sa pamunuan ng bayan ng Indan. Medyo magandang umaga ko sa inyong lahat. Medyo labigla lang at wala ako sa programa. Pero nandito na rin lang magbibigay na ako ng konting pananalita. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo at higit dito sa ating Vice Governor. Ito po ang ating kapitan, board member na kasama niya. Yung pong kasama po nila, kapitan, mga kagawad at saka mga guro dito. At lalong higit po isa pa sa ating mahal na punong bayan. Ito pong masabi ko po ay medyo po nabigla lamang ako po doon sa isang banda doon sa lugar na pinuntahan natin na medyo di malayo-layo sa bayan. At ika nga ang aking pong pagkabigla masasabi yung pong nakita ko yung mainit na pagtanggap at yung parang kooperasyon ng mga mamamayan dito sapagkat para pong sila isang pinagbuklod at yung pong pagka-progreso na isang bayan o na isang barangay ay nagmumula po doon sa isang pakikipagkapatiran o pakikipagkaisa sa mga proyekto. Pagamat ako po lang ay isang baguhan dito na hindi nga man lingid sa iba rito na ako po ay tubong Cavite rin, ay may papapatit ko sa inyo kung sa pamamagitan ng peace and order situation, peace and order pagpapatupad ng batas dito po sa bayan ng Indang. Pagamat ito po ay hindi siya consider na isang magulong lugar, ika nga ay one of the peaceful town throughout the Cavite province, ay akin pong masusing susubaybayan ang lahat ng katahimikan sapagkat ang katahimikan po ay kapatid ng kaunlaran at makakaasa po kayo na sa pamumuno natin sa suporta ng ating mahal na punong bayan ay ako po ay laging makikipag-ugnayan upang hindi po maputol ang relasyon ng ating himpilan ng pulisya, lalo na kung hindi doon sa mga mamamayan ay sila po ang nagtataguyod sa amin upang matuwid kami, upang maging maayos ang aming panunungkulan. Kaya po
Ako po ay nagpapasalamat lalo-lalo na po kay Father Nel Batanggihan. Hindi ko po nasabi. Nung una-una po akong dumating dito ay pinuntuhan ko agad siya. At ako po ay nahingi ng bendisyon para po naman ako ay masubaybayan niya rin. At ako po ay nagpapasalamat din sa kanya. Kaya po atin po sanang kaming atin po sanang bigyan po rin kami ng kaunting tulong po sa pamamagitan po ng financial o na suporta ng ating national level dito sa PNP. Kami po ay sana po pagdamayan din ng konti. Hindi po naman ito po sa proyektong pangkatahimikan. Kaya yung po lang ang apil ako sa mamamayan. At saan niyo po na kami po ay magkakaroon ng dialogue, pulong-pulong sa lahat ng barangay. Aalamin namin ang problema ninyo at kung kaya namin tulungan ay tutulungan namin kayo. Yun lang po at maraming po salamat. Maraming pong salamat sa ating pong station commander po ng PNP ng Indang. Isa rin pong sabihin na rin pong sorpresa, pagkamano talaga po kinakailangan din natin lahat to na maging maikling pananalita ay magbubuhat naman po sa isa nating kilalang barangay captain. At ito po ay ang galing po sa ating inang barangay, walang iba po kundi si Kapitan Pampilo Yamada. Bago ang lahat ay magandang tanghali na yata. Magandang tanghali sa inyo lahat. Hindi ko na po isa-isahin kung sino-sino sila. Pagkat kung pakakapusin sa oras ay pabayaan nyo na lang na batiin ko kayo ng magandang tanghali sa inyong lahat. Ako po ay labis na nabigla sapagkat sang-ayon sa ating mga na sinundang magsalita ay wala sa programa. Ngayon man, ang masasabi ko, ang Barangay Uno ay nakahandang makipagtulungan sa lahat ng oras, maging sa pananampalataya, sa katahimikan at sa kaunlaran ng barangay. Maraming po salamat sa mga. So, maraming salamat ang amin din pong ipinaabot sa ating pong buti kapitan. Ngayon po, ang susunod pong bahagi ay isa rin pong pananalita. Magbubuhat naman po sa isa pong bukal ng ating pong lalawigan. Wala iba po kundi si Bukal Benny Bayaw. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa akin pong kasama na pinagkakatiwalaan at iginagalang hindi po lamang dito sa ating bayan. Siya po ay kilala sa ngayon sa buong Cavite. Kasama ko po ang ating mahal na Vice Gobernador Danny Lara, sa ating pong mahal na Mayor, sa ating pong Barangay Captain ng 1 at ng 2, sa ating Chief of Police, sa ating kay Father, sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay Council, mga barangay tanod. Ako po ay humahanga dito po sa inyong nayon sapagkat sa narinig ko po kaninang mga ulat ng inyong kalihim ay napakadami ninyong proyekto na natupad na at yung pahong hindi pa natutupad na sa palagay ko ay pagpipilitan ng inyong barangay captain na makuha lahat yung inilahad. At ang paghanga ko nga ho ay gaya nga ho sa inyong proyekto ngayon na ating kaninang nag-blessing tayo ng inyong daan sapagkat ang inyong proyektong iyan ay tinatawag nating Project Tulungan. Yan ho ay tulungan ng gobyerno at saka ng mga taong nayon. Sapagkat ang isang proyektong katulad niyan ay hindi matutupad kung hindi ho pagtutulong-tulungan. At
umaasa ho ako na yan ang proyektong yan ay dadagdagan pa sa pamamagitan ng paghingi ng inyong barangay sa pamumuno ng ating barangay captain at kami ho namang tiga-lalawigan at sa pamumuno nga ho ng ating mahal na gobernador at ng ating vice-gobernador. Kami ho ay handa laging magbigay ng mga proyekto, lalo na nga ho sa ganitong pamamaraan na tulungan ng nayon at saka ng gobyerno. Kaya po sa inyong lahat, ako po ay nagpapauna na lang na ngayon sa inyong magandang samahan at sana po ipagpatuloy ninyo po ang ganitong mga gawain. Maraming pong salamat. Marami rin po salamat sa isa pong maikling mensahe na tinanggap po natin sa isa po nating bukal ng lalawigan. Ngayon po naman ay dumako po tayo sa pagdinig ng isang panalita mula po sa ating mahal na panawing pantangal na gaya po ng ating banggit na ang ating pong vice-gobernador. At ito po ay pakikilala sa atin ng ating pong butihing mayor. Sa palagay ko po, naatasan po ako, ipakilala ko ang ating panahing pandangal ngayong araw na ito. Kaya po hindi ko na binanggit kanina ang kanyang pangalan. Subalit, ang ating po ngayong panahing pandangal ay kilalang-kilala na ninyo, lalo't higit yung laging nagpupunta sa ating Kapitolyo. At hindi ko na po kahabaan. At ito po'y kilala na ang ating panahon ngayon sa buong lalawigan ng Cavite. Hindi lang sa ating kundi sa ibang dako pa. At walang iba, kundi ang ating Dani Lara. Pasalubungan po natin ng palakpakan. Maraming salamat, Mayor. Nagbibigay galang at bumabati po ako sa ating mahusay, napakaganda at hanggang ngayon ay dalagang-dalagang punong bayan ng bayan ng Indang at magiging punong bayan pa hanggang 1998. Palakpakan po natin si Mayor Lungen. Ganyan din po sa isang pagbati sa ating makisig na ama ng Barangay Daine Dos, kay Kapitan Vidal Bergoño Sr. Palakpakan po natin siya. At bumabati din po ako sa aking kasama naglilingkod sa sangguniang panlalawigan na siyang tumitingin at kumakalinga sa lahat ng bayan ng ikatlong distrito ng ating lalawigan. Buwan po siya sa bayan ng Amadeo. Palakpakan po natin si Board Member Benny Bayot. Isang pagbati din po sa ama ng Barangay Daine 1, kay Kapitan Yamado. At bumabati po ako kay Father Nel Matanggihan, ang ating kuro paroko, na ang mensahe kanina ay tungkol sa pagkakaisa at pagbibigay ng pag-ibig. Yan din po ang dahilan kung bakit suot-suot ko po itong band na ito. Ito po yung World Youth Band. Hindi ko po ginagaya si Vice President Estrada, kundi sa panahon po ngayon na narito ang ating Papa ay at sa pagdiriwang po natin ng World Youth Day ay meron po silang binibigay o merong campaign na isuot ang World Youth Band sa gisag po ng pagmamahal. Sabi po, ang team ay tell the world of His love. Sabihin po natin sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. At tunay nga po at yan ay sinusigundahan po ang ating mahal na kura paroko. Dapat pong maghari sa ating puso't damdamin ang pagmamahal. Mawawagin din po ako sa aking kaibigan na na-assign dito bilang Chief of Police ng Indang Police Station na siyang mayroong responsibilidad na mangalaga sa tahimikan ng lugar, si Captain
Kaparas at sa ating butihing principal ng mga gurong magandang kumanta kanina. Sabi ko nga kanina, Mayor, hindi ka na siguro babayad ng artista para kumanta sa kampanya mo. Siguro, kumpirahin mo na lamang yung mga guro natin ay tama na yan. Sa ating mga kagawad, mga mamamayan ng Daine 2, Daine 1, mga kalalawigan ko, mga batang scouts, alam po ninyo ako nga chairman ng Boy Scouts ng Cavite Council. Sa ating mga bisitang taga-Lasal, magandang tanghali po sa inyong lahat. Una po ay pinararating ng ating mahal na gobernador, Johnny Remulla, ang pagbati sa ika-4 na anibersaryo ng Daine 2. Ika-4 na taon, musmus pa, hindi pa pwedeng pumasok sa eskwela, hindi tatanggapin. At bata pa yan, katulad po ng karamihan ng barangay dito sa buong lalawigan. Alam po ninyo, doon sa aming bayan ng Imus, dati po ang barangay namin ay 20. Noong pong nanganak, palubasa siguro mahilig manganak ng kambal o quinto, so 5, naging 77 ang barangay po namin sa bayan ng Imus. At yung po naman ay tulad ng bayan ng Indang, barangay Daine, ay nagbigay ng kaunlaran sa iba't ibang barangay doon sa amin sa bayan ng Imus. Sapagkat noong pong kaya po nahatian ay nakita po ng ating mahal na gobernador at nabasa ang bagong batas na nagsasabi roon na ang lahat ng barangay ay bibigyan na ng sariling internal revenue allotment na nagkakahalaga at nag-average more or less ng 200,000 per barangay per annum. Nakita po niya na kung hindi niya bibigyan at hindi natin hahatiin ang barangay noong panahon na yun, ng requirements lamang ay 1,000 at walang requirement as to area, ay maliit ng matatanggap ng mga barangay sa ating lalawigan at makaka-apekto sa buong lalawigan ng Cavite. Kaya nga po, minabuti niya kasi sa bagong batas, bagong umahati ang barangay, kinakailangan meron 5,000 at meron 5 square kilometers ang area. Sa amin po doon sa Imus, sa Bacoor, Cavite City, hindi na po mahahati sapagkat hindi maaari magkaroon ng 5 kilometers, square kilometers ang area. Kaya nga po hinati, kaya kami sa Imus, sa halip na tumanggap na 200,000 lamang ang mga barangay, ay naging 77, 200,000 kada barangay po ang matatanggap. Kaya napakalaking bagay po at siguro iyan ang isa sa dahilan kung bakit musmus pa lamang ang barangay Daine, isa lamang sa dahilan. Kung bakit musmus pa lamang ang barangay Daine 2 ay napakarami ng nagawa at ang primerong dahilan ay ang pagpupunyagi at pagkakaisa ng namumuno at ng mga mamamayan. Alam po ninyo, nung papunta rito, humingi po ako ng dispensa kay Kapitan, kay Mayor, at hinihingi ako ng dispensa sa inyong lahat, nahuli po ako. Sapagkat inasikaso ko po ang pagtanggap doon sa 8 truck na binili po ng ating mahal na gobernador buwan sa Japan. 8 bumili po ang ating mahal na gobernador ng 4 na grader at 8 10-wheeler dump trucks upang magkaroon po ng mas mabilis na pagdidevelop dito po sa ating lalawigan, lalo higit dito po sa bayan ng Indang, Amadeo, Alfonso, Bailey at Magallanes. Kaya yung pong isang grader, alam po ni Mayor yan, nakasign po sa 3 bayan yan, at yung 8 dump trucks na sinasabi namin na magtatrabaho for minimum 12 hours a day para lamang maayos natin ang mga karsada dito na narito na at magbukas pa ng mga bagong karsada. Yung po tinahanan po namin kanina, siguro isa yan sa proyekto na nasa isip ni Mayor na i-improve bago makarating dito sa Barangay Daine. Kaya siguro po, at yan naman ay pangako na ng ating mahal na gobernador, isa doon sa 8 na yan ay ma-assign dito sa bayan na Indang. At i-schedule na ni Mayor ang paggamit ng mga yan. At on a almost, sabi nga ni Governor, palabas sa bago yan,
we can make use ng truck na yan for 24 hours a day. At makasisiguro po tayo na sa lahat ng panahon, kay tag-ulan, kay tag-araw, ay makararating ng maayos ang lahat ng uri ng sasakyan sa lahat ng sulok ng ating lalawigan ng Cavite. At yan po ay isa ng katiyakan. Sa ngayon, nandoon na yung truck, nabisita ko na, at siguro sa isang linggo, matapos na mabigyan pasabasya ng pari sa 13 ay tatakbo na sa ating mga lansangan. Ako po ay nagpapasalamat din sa panyaya ni Kapitan at nakarating ako rito. Magbibigay ulat na rin po ako tungkol sa ating lalawigan. Alam po ninyo, at yan naman ay nasasaksihan nating lahat, na sa pagtapos ng taong 1994, ay napakalaki na naman ang inunlad ng ating lalawigan. Katunayan, ang ating pong lalawigan sa ngayon ay silang lalawigang nangunguna, hindi lamang dito sa Region 4, kundi maging sa buong Pilipinas. In terms of investments, nandito na po yan. At sa ngayon po, sa pagsisikap at pagpupunyagi ng ating mahal na gobernador, meron na po tayong mga 350 companies located dito po sa lalawigan ng Cavite na kung saan mga 80,000 mga kabataang babae at lalaki ang siyang nagtatrabaho. Ayon po sa projection po natin, that given another 3 years, ay madodoble ang kumpanyang ito at ang magtatrabaho ay matitriple. Kaya siguro po itong mga batang ito, yung mga batang narito sa ating harapan ngayon, mga batang nagsisipag-aral, ay hindi na magiging problema kung saan sila magtatrabaho pagdating ng tamang panahon. Alam po ninyo, noong panahon ko, nung ako'y halos may edad naman dito, nag-aaral na ako ng kolehiyo noon. Noon ay problema namin kung saan kami magtatrabaho. Pagkatapos ko, saan kaya ako pupunta? Hindi po bali yung mga guro, maski saan lugar, merong paaralan na mapagtuturuan niya. Pero yung ibang kurso, pagkatapos ko, saan kaya? Ano kayang mangyayari sa akin? Yung mga pagkatapos ng high school, hindi naman pag-aral, ano ang pupuntahan? Noong pong panahon na yon, yung gatas ng kalabaw na halos kakainin sa bahay, hindi na ipakakain sa amin o painom sa amin ng aming mga magulang, kundi itatabi mo na yan para irigalo doon sa paghahanapan mo ng trabaho sa Maynila. Hindi po ba ganyan na nangyayari sa atin noong unang panahon? At noong panahon na yon, halos yung sa ulog na yan, sakay tayo pa Maynila. Yung papauwi sa umaga, walang sakay. Ngayon po, nais kong ibalita sa inyong lahat na sa pagka nadala ng ating mahal na gobernador, ang mga kumpanya rito sa atin, hindi na tayo magre-regalo, hindi na tayo magbibigay ng kung ano-ano, dito na mismo sa ating lalawigan, naririto ang trabaho, naririto ang lahat ng oportunidad para sa ating mga kabataan. Kaya, hindi na natin puproblemahin kung saan sila pupunta, alam na natin na pagdating ng tamang edad at nang-aayon sa kanilang kwalifikasyon, meron na silang pupuntahan. At sana nga dito sa bayan ng Indang, at yan naman pinagsisikapan na ng ating mahal na alkalde, marami pang technical and training centers na mailalagay upang maihanda naman natin yung mga kabataan na hindi magkakaroon ng kapalaran na mag-aral sa kolehiyo. At pagkatapos ng high school, pwede na silang magtrabaho. Alam po ninyo, ang sa ngalan ng edukasyon, nais ko rin ibalita at isang buong pagmamalaking ibinabalita ko sa inyo na ang lalawigan ng Cavite ay nangunguna with a rating of 99%. Alam po ng mga guro natin yan. At katunayan, nito pong huling nagkaroon ng parangal sa mga guro, dalawa po ang nanalo sa lalawigan ng Cavite. Isang taga Carmona, si Miss Macha, at isang taga rito sa Mendez. At nangangahulugan po lamang yan na ang ating mga gurong ito ay isa yan po sa mga idolo ko na naglilingkod sa ating pamahalaan. Alam ko lahat sila, pati pulsa nila, yung sweldo nilang konti,
nagagastos pa para sa mga mag-aaral. Nangangulugan lahat po sila, they are all effective, they are all good, at pinagsisikapan nilang mapabuti ang quality ng pag-aaral ng lahat ng ating mamamayan. Palakpakan po natin ang mga guro itong narito sa atin ngayon. At nais ko rin po nga ibalita sa inyo na ang ating pong gobernador ay hindi tumitigil at patuloy ang kanyang pagsusumikap na lalong mapaunlad ang ating lalawigan. Ang isa lamang po ang aming kahilingan, tulad na rin ang sinabi ni Mayor at tayo na rin sa awit na ginawa ng ating mga guro. Magsama-sama tayong lahat. There's no alternative to that. Wala na pong pwedeng ipalit pa dyan. Alam po ninyo, one time, noong po ang Pangulong Ramos ay nandun sa Dasmariñas at nagsalita. Ano ang sabi niya, ano ang kahilingan niya sa lahat ng naroroon? Hinihiling ko na magkaisa-isa tayong lahat. Ako po'y nakaupo doon. Nais ko lang sabihin sa kanya, Ginoong Pangulo, kami po rito sa Cavite, noong pa ay nagkakaisa-isa na, nagkakasama-sama na, nagkakapuklod-puklod na sa ilalim ng liderato at pamumuno ng ating mahal na gobernador. At yan po ang isa sa sekreto natin. Hindi lamang po tayo, hindi lamang po kayo, pati mga pulis, kinakailangan po niyang gawin ng tama at nararapat ang kanilang trabaho. Iisa po tayo, let's all work together, let's be one, let us join. Ito pong ating mga leader, si Mayor, kay Kapitan, tayo pong lahat ay magkaisa-isa upang pagpatuloy natin ang kaunlarang nakikita na natin sa ngayon. Alam po ba ninyo, doon po sa atin sa Kapitolyo, yung pong mga taga Mindanao, taga Iligan, Cagayan, General Santos, taga Norte, taga Davao, taga Mindanao, taga Visayas, at itong taga Bicol, yan po ay pumupunta sa ating lalawigan. Bakit? Upang mag-aral lamang kung bakit, ano ang ginawa ng Cavite, ano ang ginawa ng leader ng Cavite, liderato ng Cavite, at napakabilis ng pagunlad ng lalawigan ng Cavite. Siyempre, kung pagmamalaki namin, sinasabi ni Governor na nagawa namin yan sapagkat kami rito sa Cavite, kami rito ay nagkakaisa-isa, kami rito ay nagkakasundo kung ano ang proyekto namin, sama-sama kaming lahat. Ano ang patunay niyan? Dito lang po, huwag na tayong lumayo, dito lang po sa Barangay Daine 2. Anong isang patunay na yan na ang gobernador po nagbigay ng semyento, nagbigay ng tulong ang barangay, nagbigay ang mga tao, nagsama-sama tayo, nabuo ang kalsada. Kapraso po lamang yan. Nagawa natin yan. Ang susunod yan ay pagpapatuloy na lang po natin ang ating nasimulan. Kung di po natin nagawa yan, kailan pa? Kung di tayo nagkakasundo, paano magagawa yan? Siguro, kung hindi yan, nagkaroon tayo ng project tulungan, hanggang dito lang yan. Kaya papagal po ang ating paglakad. Ayan po ang isang proyekto na naisip ng ating mahal na gobernador. Kami sa lalawigan, si Mayor dito sa bayan, sina Kapitan sa barangay, at ang lahat ng mamamayan, iisa. Kung tayo po lahat ay nagbigay na tumulo ang pawis, para yan, mamahalin po natin ang proyekto na yan at hindi natin pababayaan sapagkat masasabi natin na ako, kahit isang bato, meron ako dyan. Kaya yan ay mamahalin natin. Pagpapatuloy po natin yan at umasok po kayo na ang ating gobernador at kami sa Sangguniang Panlalawigan, hindi po kami mag-aatubali na magbigay ng tulong lalo na kung ang ating gagawin ay project tulungan. Ngayon din po naman sa ating schools, kami po ay tumutulong din na Principal Perido. Kami po naman ay alam niya ng pinsan mo na yung mga kahilingan ng mga guro, minsan naaawa na ako sa kanila na halos tuwing Lunes at Huwebes nagugutom. Mr. Principal, yung iba dyan nagugutom, gumagastos ng sariling pera para lamang mag-follow up ng kanilang proyekto para sa school. At yan naman po ay mauunti-unti natin, papagaganda natin ang school. Muli, sana palakasin natin ang pagsasamahan. Alam po ninyo doon sa amin sa bayan ng Imus, ang mga eskwela roon ay napagaganda nila sa bumamagitan noong samahan. Yung home PTA, yung PTA sa buong eskwela, yung kanilang alumni, at ang swerte po namin, may mga ilang kumpanya roon na tumutulong sa eskwelahan.
Noong po minsan ang bagyo na dala lahat ng bubong, hindi po gumastos ang gobyerno, ang gumastos po yung mga kumpanyang naroroon, pinagawa po nilang lahat yan. Pero yan ay darating dito sa bayan ng Indang. Ang pakunlad po ngayon ay narito na kinakailangan lang po magawa yung mga daan at yan naman ay magagawa na. Alam po naman ni Mayor yan, nakaschedule na at si Mayor naman, alam natin ay yan pa ang magiging Mayor natin hanggang 1998. Sapagat yan naman, alam po, susuportahan ninyong lahat at yan ay sisiguro natin na tatapusin po natin yan. Kaya nga lamang po, siyempre, ito pong sa paglilingkod po sa lalawigan, siyempre, ang timpo ng mahal na gobernador ay huwag po natin pababayaan. Kailangan po natin ang mahal na gobernador, John Remulla, at ang 10 ng kanyang mga kasama upang ang proyektong kanyang nasa isip, upang ang proyektong kanyang nakaplano ay maisagawa nang sa gayon ang pangarap nating lahat para sa isang Cavite na maunlad, isang Cavite na nais pamayanan na nating lahat na Caviteño ay ating matamo. Alam po ninyo, noong 1980, ako po ay kasama ng ating mahal na gobernador noon, nagpa-practice kami ng batas. Sinabi po niya at pinangarap na ang dekada 90 ay magiging isang ginintuang dekada sa ating lalawigan. Kung aming barangay hindi ko mahingi ng pondo sa IRA at sa mataas. Simula ko ngayon, idideklara ko ang 50 square meter sa kanan na silangan yan. Idodonate ko. Ito ho ay 373 square meter. Aasan ko ng 50 square meter. Yun ho, durong yun, gagawin natin. Lilipat natin itong ating barangay. Kung araw nito, idideklara ko yan. Donation ko yan. At tayo naman ay hindi mayaman, pero mas maganda ho mag-donate ang mahirap kaysa sa mayaman. Yan ho ang aking ngayon. Para lang ho, na-improve natin ang barangay. Kasi tuwing ho kami maglalagay ng budget sa barangay nito, sabi ng ating auditor, sabi doon sa accounting, meron naman kayong multi-proposal. Kaya doon na lang kayo, huwag na ika. At ito, privado nga ho naman ito. 6 na taon lang ang term na ginamit namin para rito, dalawang ten. Sila na ang magsasabi. Yun, lang, walang sa akin. Siguro naman ang ating bukal ay hindi magulong sa akin. Kung walang nagulong. Ito naman ang sinabi ko sa aking kalayo ng mga tayo ako ay mayroong bisitang pagdala. At tayo gagalang at tayo hindi hihingi kahit na sa sisi mo. Pagkat kagalang-galang ba at nagbilabi ng ating maraming pagdalaw kung tayo hihingi. Hindi. Kaya nga rin sa inyo ay ganyan po ang pamumuno ng aming barangay. Kaya lang paman, medyo akala ninyo ito'y marami, pero babasahin ko lang sa inyo habang kayo kumakain. At akin kong sasabihin sa aking anak na makikuha yung kaunti nating tinatawag na bahay. Bago po lahat, ay di inaanya ko na lahat kumain. Kumain na kayo habang ako nga ay sasalita. Ganyan po ay ang ating estilo. Kung yan man ho ay bago, pero kanga ko ay lahat ay masisiyahan. Lahat po ay inaanya kumain. Habang kayo ay kanga ay lalagay ng kaunti lang sa inyong diyan para malamnan, akin pong babasahin sa inyo ang aking kaunting mensahe. Bago lahat, nais ko pagod sa inyo. Mga kanayon, ang aking taus-pusong salamat sa pagkakahirang ninyo sa akin muli upang manungkulan sa pangalawang pagkakataon. Bilang inyong turong barangay,
makakaasa po kayo na sa dinigay ninyo bagong pagtitiwala, pag-iibuhin mo namin ang aking pagsisikap kasama ang mga bagong naral at bagong naral ng barangay ng Delitos, barangay Delionio, upang mapaglingkuran namin kayo ng higit pa sa pangungkulan ng nakaraang pabuluang barangay. Ngayon din, ibig ko itabot ang ating malugod na pasalamat sa ating mabait at mabunying Gobernador Juanito Remulla, ngayon din sa ating Vice Gobernador Danilo Lara, ngayon din sa ating tinatawag na bukal si Bayot, ngayon din sa ating mayor na bagamat hindi nakarating ngayon ang ating gobernador ay ipinadala niya bilang sudo ang ating walang kasimbait at pinakatitiwala ang Vice Gobernador na si Gagatang Galang Vice Gobernador Danilo Lara upang kumatawan sa kanya sa okasyong ito. Maraming salamat po. Pipitagan na namin Vice Gobernador Lara sa inyong pagdalo. Ang pagdiriwang ng anibersaryo ay kanilang ginaganap. Kagapay ang pagmumuli-muli sa ating mga nagawang kabutihan at kapakipakinabang mga bagay na kailangan ng ating barangay at mga kanayo. Upang ang mga ito ay maging gabay natin sa inaharap sa pagtahak ng landas papunta sa rurok ng higit na mahusay at makabuluhan pang kaganapan sa ating mga paligid. Ngayong araw nito, pinagdiriwang natin ang ikapat na karawan o anibersaryo ng pagkakatatag ng ating barangay. At habang pinagdiriwang natin ang isa na makahulugang kaganapan sa ating barangay para bagang napapanahon sa aking pagdama. Nagunadain ang nagdaang taon at iulat sa inyo ang mga kabuluhang nangyari sa ating panunungkulan na nagdulot sa atin ng ibayong kasiyahan at kabutihan. Mga mahal kong bisita at kaibigan, walang halong alinlangan na kung bagaman dapat nasin natin muli ang landas ng taong nakaraan, ang ating barangay ay nasa tamang daan patungo sa rurok ng mas marami pang serbisyo publiko. Sa aking next mensahe ngayong araw nito, hindi ko halos makakuha ang angkot ko sa salita upang pahayag ang aking labis na pasalamat sa ating pamahalaang munisipal, pamumuno ni Kumaring Roman Mayor Imelda Silaw, ng ating Vice Gobernador, ng ating bukal, at lalo-lalo na sa mga pamahalaang provincial si Parinjo, sa ating mga pinakamamahal at pinagbubunying Gobernador Remulla, na palaging nakagapay sa ating mga proyekto sa pangangailangan ng ating barangay, ay sila ay tumutulong. Sa mga panahon ito, ang ating pangangailangan pambarangay ay halos hindi matugunan ng ating pamahalaang nasyonal dahil sa suliraning pananalapi. Ang ating mga magigiting na lokal ng pamahalaan ito ang palaging sumasagip at inaabala ng inyong abang punong barangay upang mabigyan katuparan ng ating mga miniliting serbisyo publiko. Sa magitan ng ating sangguniang barangay noong nakaraang taon, 4 na taon na nakaraan at ngayon ay pang-5, kinagagalak at ipinagmamalaki kong ibunyag na sa walang sawang pagtulong at pagmamahal ng ating bunying mabuting Gobernador Juanito S. Remulla, kasama ang kanyang sangguniang panlalawigan ng Vice Gobernador. Nakamit natin ang mga sumusunod, kagaya ng sinabi ng ating kalihim.
nabigyan tayo ng 2,000 bag ng semento at yan ay patapad natin, napatid natin ang ating multi-proposal at yan ay sa ating tulong ng ating sipag na mayor. Nabigyan tayo ng tubig para sa ating water system. Yan nagkakahalaga ng kulang-kulang na 200,000. Yan ay tulungan din. Naipatayo natin ang ating barangay wedding shed. Nabigyan tayo ng 400 at 800 at malong 888 na ba sugod na semento papunta ng simbahan. Sa Kalye Legazpi, lumamagitan din ng Project Tulungan. At nabigyan tayo ng 5,000 piso para sa uniforme ng ating barangay Tanod. At ang mga ito ay iniulit ko na iniulat ng inyong punong barangay. Mga minamahal kong kalayon, nais kong ipalala sa inyo sa pagkakataong ito na bagamat nasa likod natin ang mga punong pinunong walang sawang tumutulong sa atin, ang pag-ulat at tagumpay ng ating barangay ay nasa atin ding patuloy na pagkinyagi at pakikisa. Magkaisa tayo, hindi lamang sa isip, mga palak, kundi lalong-lalo na sa gawa, puso at diwa. Magbunyagi tayo para sa kaulat ng ating barangay. Mabunying pagkaraos ng ikapat na bersay ng barangay, tayo po ay sa ngayon, bagamat hindi maraming tao at gawa ng ang araw dito ginto, salamat sa mga nakadalo. Siya nga pala mga kalayon, bago ako magwakas, meron lamang akong isang napakasilang bagay na gusto kong isang guni sa inyo. At dito, ang pasir niyo ang pangyayari. Gusto kong malaman ninyo na ang inyong katangpunong barangay ay inikayat ng ating mahal na alkalde, si Maring Lumen Silaw, upang masama sa tinatawag na ticket ng konsyal. Ang akin pong hiling sa inyo, mga kalayon ay ganito. Ako'y lupang nawabagabag dahil nahati ang aking isipan sa tiwalang muling ipagkaloob ninyo sa akin bilang punong barangay. At sa udyok na maglingkod hindi lamang dito kundi sa ating bayan ng Indang. Gusto kong magpasya kayo para sa akin. Ang saksi dito ay ang ating mahal na Vice Gobernador at ipahatid natin mula kay Vice si Gobernador Remulla at sa ating butihing mayor, sa mga nandito. Sa pagkakataong ito, gusto kong alamin sa inyo kung gusto ba ninyo manatili ako bilang punong barangay ng Delitos o pagbigyan ko ang anak ng ating alkalde na kumandidato. Sa tanong ko, kayo ba'y papayag na ako ay kumandidato ng konsyal sa bayan ng Indang? Papayag ba kayo? Ito po ay tapatan tayo. Pagkat ayaw ko na sa bandang huli, sasabihin ninyo ako maibig. Ang tanong ko, kayo mga kalayo, kayo ba'y papayag na ako ay masama sa ticket ng LDP Lakas dito sa dating halalan? Ayaw. Ang ito pong kapasiyahan ng ating susundin sa pagkatako po, ang akin pong pinagdaanan na 22 taon sa servisyo, meron tayong tinatawag na commander choice. Pero kung kayo ay magpapasya, ngayon pa, didiklar ako na ako sasama. Pero kung ayaw ninyo, kayo magpasya. Ayaw. Ang ating Vice Gobernador ay nandito, saksi ating mayor, saksi kayong mga nandito. Ang kapasiyahan po na kararami, ako naniniwala. Bahala ko kayo at malalaman ninyo kung ano
ang magiging tunay na pasya ng bagay nito. At saksi dito ang ating mahal na Vice Gobernador, pararating sa ating Gobernador, sa inyong kagustuhan para sa akin. Sa pagkakataon ito, gusto kong alamin sa inyo kung gusto ba ninyo ako manatili o kumandidato. Yan ang aking mensahe sa inyo. Pagbibigyan ko ang alok ng ating buting alkalde na kumandato bilang osyal ng bayan kung papayag kayo. Pagkat kung ako ang tatanungin ay meron tayong tinatawag na ginagalang natin ang commander choice. Pero mataas sa akin eh. Ang nakakataas sa akin ay ginagalang ko. Pero lahat na yan. Hinihiling ko po ang inyong kapasiyahan para sa bagay nito. Hinihintay ko po ang inyong kasagutan at malalaman po ninyo ang ika nga na magiging kapasiyahan ng ating mahal na mayor. Hindi na po kung mapakahaba at inuulit ko para naman ang ating barangay ika nga ay permanenteng matatayo. Yun ang 50 square meter. Riyan sa ilalim ng mangga ay pagtsatsagan ho natin na may lipat itong ating barangay para magka-budget. Ito ho ay mismo ang budget officer ng Indakan sabi sa akin, Kapitan, meron naman kayo multiple pasule, doon na lang, huwag na ikang improve kasi sa private ka ito. Yun ang 50 square meter, doon ito. Inuulit ko sa aking mga salayon, sa aking mga mahal na panuhin, sa aking mga masisipag na nanungkulan, na marami po salamat sa inyo lahat. Ang magandang lahat. Narinig po ninyo ang mensahe ng ating punong barangay na nakapakalagay doon yung isang napakalaking question mark. Kaya po siya ay napailalim sa ating kapangyarihan. Yun po ang mensahe niya. Kaya po sa pangalan po ng Barangay Leonidos, ang amin po pamunuan ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa aming nakayanang palatuntunan at higit sa lahat. Kami po ay umaasa gaya ng aming inaasahan na itong aming batang barangay ayon sa ating Vice Gobernador ay lalaki na isang barangay na ika nga kasiyasiyang tawagin maunlad na barangay. At meron po rito isang mensahe na nanggaling sa ating kanayon. Ito po ay pinaaabot niya. Wala pong iba kundi ang ating kapatid na nasa opisina po ni Congressman Oras sa Kapitolyo. Si kapatid Joe De Castro nag-iimbita po sa kapistahan ng kanilang barangay sa Tayunak sa simula ng 20 hanggang 21. Yan po ang kanyang proteksyanin. Kaya po sa ngalan po ng ating Panginoon, ng ating panawin, hindi po tayo nagtatapos ng ating dialogue, ngunit kailangan po magwakas. Salamat po. Ilan ba yun?
Alam mo yung release. Ayan, sabi mo kayo sa Thank you.
Para sa linggo. Repeat ka ba? Yan, Ikaw na naman. Usapan niyo ako. Yo, puwi ba? Wala. Mas ni Mayo. Ayun na yun. Hindi po. Nalalambuto ako pagka nahawakan ako rin mo. Ako talaga allergic. Kasi ka ba? Talaga ako, papalapot nito. Mas ko sa inyo, mula ang hinihintay namin. Hindi ko ano, iwan tayo sir.